journey. Ito yung ani nila, oh, pinagpipilian. Ito naman yung pinagpilian. Oo, butilo tsaka bulok. Oo. Yun po mamimili. Kumbaga, Ito po, yung mga reject na kamatis. mga reject na kamatis. Ayan. Ayan, ganun pala ang pagpili. Itong medyo mga malalaki na makikinis. Ano po po Aray. yung puno? Ayun po yung puno ng kamatis. O, ayan mga puno ng kamatis. Marami po yan dun eh, nakita ko. Opo. Yun pa yung itsura ng ano yan. Kamatisan. Ito na yun. Ako mag, ano Ayan. lang Kaya lang ang kamatis ngayon, ang pagkakalam ko, mura. Mura ang kamatis ngayon mga ka-Johnny. Ito yun. Pinipili nila dito yung mga may, yung mga may sira. Doon nila nilalagay. Pero yan, sa totoo na, mabinta pa yan eh kung tutuusin. Yan, mabibinta pa rin yan. Ito naman yung mga goods talaga to. Yan. So, sunod na mga araw siguro, o either bukas o may hapon yan, baka i-deliver na nila yan. Oo. Pinipick up na lang po dito. Okay. Yung palang sister ito, mga ka-Journey. May nakakontrata na, ibig sabihin. Pagka nayari na nila yan, napilian na i-box na, pipick upin na lang. Ganun palang sister ito. So wala nang kahirap-hirap pala sila ate. Anong pangalan niyo po niya pala? Enday po. Inday. Yan si ate Inday. Yan sa kanila ito. Yan, i-deliver na nila yan. May kukuha na yan mamaya. So sa madaling salita ay pira na yan. O, di ba? Ganun lang kasimple ang pagbubukid mga ka-Journey kapag ikay sanay. Pag hindi ka sanay ay huwag mo nang subukin. Pero kasanayan lang yan eh. Ayan mga laman yan oh. Yan oh, mga kamatis niya no. Ang daming bunga. Mga ka-Journey. Yan oh. Ayan oh. Ito na nga pahinog na rin oh. Ibig sabihin to, ang pagka-ani nito Ate Inday, pag-abot ng mga ilang araw lang, ani uli. Malipas po 2 araw. 2 araw. So after 2 days, ani sila uli. Kumbaga ito hindi pa masyadong hinog. Pagdating ng 2 araw, ito maaani na naman nila uli ito. Ang dami pa naman oh. Andiyan lang oh sa ayun oh. Ang daing bunga. Ano? Puro kamatis yan mga ka-Journey. Yung iba nito hinog na yung iba eh. Yan oh. Ayan oh. Ayun si kuya oh. Nag-aani siya dun oh. Ang dami ng hinog eh. Yan. Ang kamatis lang, kailangan lang yan mai-dispose agad o mai-deliver kagad, mabinta kagad. Kasi pag hindi mabinta agad yan, mabilis kasi mahinog yan eh mga ka-Journey. Kailangan mai-deliver kagad yan sa palengke o sa mga ahente o sino yung kumukuha. Yan, ganun po yun. At Inday, salamat po ha. Thank you. Yan. Dito tayo mga ka-Journey, punta tayo sa kabila. Doon sila nag-uumpukan. Nagda-service di yung mga ginagamit sa pagbubukid dyan. Tractor kung tawagin. Mga traktor nila oh. Kahit putikan pa yan, walang problema dyan. Kakarga na. Dapat ang galing no? Ganun pala itsura na. Sasango na yan. Sasango na. Ilalagay. Yun, ganun pala yun. Hindi pa. Oh, piya. Andiyan yung gulong ah. Oh,
Yan po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ano po mga ka-journey naming minamahal. Good morning po sa ating lahat mga ka-journey. So ngayon po ay ayun na nga no. Nandito tayo sa Bulacan mga ka-journey. At dito na mamasyal tayo sa mga taniman. Ang lawak ng mga taniman dito. Andyan yung taniman ng mga kamatis. Ano po? Ipakita ko po sa inyo mga ka-journey. Yan, kamatis. Mga kamatis naman po yan. Ayan, ang dami yan. Ano, puro kamatis naman itong andito. Tapos yung iba dito sa mga gilid ay mga talong na hindi na nila kinuha dahil kumbaga malalaki na. Kumbaga binhi na po yan. Kaya nila iniwan yan kasi ginagawa ng binhi kasi ang puno ay ano na rin yung matanda na baga, no? So yan, hindi na nila kinuha yan para magsisilbing binhi na po yan. Yan lahat hindi nila kinuha. Yun, haharbisin nila yan pag gusto na nilang kuhanin para pang ano na uli, pang binhi na uli. Tapos itatanim na naman nila uli yan. Tapos doon naman sa kabila puro kuha naman doon yung ampalaya. Ano po, puro ampalaya naman yung nandito. Yan. Tapos mayroong sigarilyas naman. Dito sa gilid mo, mga sigarilyas naman to. Ito. Yan o. Yung sigarilyas po yan eh. Yan o. Ang hahaba ah. Yan po. Yan, mga sigarilyas ito eh. Patungo doon. So para naharbisan na ito kasi wala na masyadong bunga. Ayan, may mga pasibol uli. Areo. Maliit pa. Yan o, puro ampalaya po yan mga ka-journey. Yang ano na yan. Yan ang mga taniman na yan. Yan, ampalaya yan. Tapos dito naman sa kabila ay mga saluyot naman yan. Ayan, saluyot po yan mga ka-journey yan. Puro saluyot naman yung mga nandyan. Yan. Saluyot po yan eh. Tapos pagdating naman dito ay puro palay naman. Ayan. Puro palay naman po yan. Diyan. Ito po yung lugar na kung saan lumaki ito si ang kasama namin si Ate Dang. Ano po? Yung kasambahay ni o katu-katuwang ni Tita Charmaine. Yan. Ano ito sa kanyang mga kamag-anakan niya ito, sa mga pinsan niya ganyan, mga basta mga kamag-anakan niya rito. Ano po yung lupang ito, ayan, yung mga taniman na yan na makikita natin hanggang dito, hanggang doon pa yan. Yan yung palay sa kanila din yan. Napakaluwang no na lupain mga ka-journey. So dito namasyal lang kami dito, tumingin sa mga kasi kami kung may madadalang gulay gulay ba kasi gusto rin ni tita ng gulay makakabili ng gulay. So yun, may sili yan sili naman yan dyan. Hindi na rin kinuha ang bunga kasi seedlings na rin siguro yan, automatic pang na yan, pang yan, hinog na yan. Pang na yan, pang binhi na yan. Kaya hindi na yan kinuha. Dito may makikita tayo itong tubo. Nakakamiss to kakainin itong ganito mga ka-journey. Tubo. Yan o. Namimiss ko yung ganitong doon kami sa lugar namin sa probinsya mga ka-journey, sa Mindanao. Madalas din akong kumakain ito pagka gutom na. Kuha lang ako ng isang puno na malaki, mahaba. Busog na ako yan, pangos ng tubo ah. Yan, meron din pala sila dito niyan, yan. Tapos itong kubo na ito yung nagsisibing pahingahan nila ng kanyang pinsan ni Dang, po mga ka-journey. Tapos yan tractor nila yan. Yung pag ginagamit pang dyan, panglinis ba sa basak no,
Ayan doon, no, kamatis naman yan doon, no? Kamatis din yan. Tapos yung gilid niyan ang may ilog yan dyan. So dito namasyal kami dahil yun nga, para ma-relax din, no? Ma-relax yung ating sarili o ating isip, no? Kasi dito napakasarap sa pakiramdam, tahimik. Ang tanging maririnig mo yung mga nagdadamo, you know, na nililinis nila yung kanilang pananim. Ang tawag nila dito, naghahalaman. Naghahalaman. Ang bunga, akala ko yung terminong naghahalaman, yung mga nagtatanim ng mga halaman ba, yung mga bulaklak, yung mga ganun, di ba? Sa Manila, kapag ganun ang terminong narinig natin, naghahalaman, yung sa mga gardens, yung ano ba, sa mga bulaklak. Pero dito sa Bulacan, pag sinabing naghahalaman, yung pala yung mga nagtatanim ng mga gulay. Ano po, ano, lalaki na ng ano, ito binhi na rin to kasi matigas na. Yan, oh. Yan, oh. Yan ang tawag nila dito, naghahalaman. Yan, oh. Eh sabi ko, anong nakausap ko si, ano ba yun, si Kuya Ka-Arman, no? Ang Ka-Arman doon, yung si Kuya Arman, no? Shout out sa iyo, Kuya Arman. Nung nakausap ko siya, yung terminong sing ginamit niya, ang kasi tinanong ko kung anong pangunahing hanap buhay na dito sa Bulacan. Sabi niya ay ang paghahalaman daw. Yung pala yung tinatawag na paghahalaman, yung pala yung pagtatanim ng mga gulay o gulayan, yung mga ganon. Yan. So ang sarap, no, sa pakiramdam dito pag nandito ka sa lugar na ganito, dahil preskong hangin, walang ka stress, ano po mga ka-journey. Tapos wala kang problema dito sa transportation kasi yung gilid na yan, highway na yan patungong Nueva Ecija. Ano po, yung highway na yun dun sa unahan, pa Nueva Ecija na po yan, yung highway na yan. Kaya ano, hindi mahirap sa transportation o access road ba, kasi highway yan patungong Nueva Ecija kaya walang kahirap-hirap kung ikay pupunta dito, mamasyal dito sa kanila, sa mga ano kasi ni Dang to, sa mga kamag-anakan ni Dang. Nakakatuwa lang na makapasyal ka sa ganitong lugar. Then parang isipin mo na lang na tiga rito ka. Malilibang ka sa sarili mo. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi palibhasa kasi mga ka-journey kung bakit ako, yung bang feel ko yung ganitong lugar, yung nature na ganito. Kasi nga ako ay lumaking probinsyano. Lumaki akong probinsya. So alam ko ang mga pamamaraan o pasikot-sikot sa ganitong trabaho pag gugulayan, kasi dati na kaming may ganito gulay. Magsimula sa yung atchal sa Bisaya, kasi atchal yun yung tinatawag nila ditong makupa, no? Magsimula sa makupa o atchal, tapos talong, yun yung sigarilyas na yan, kamatis, okra, sitaw, kalabasa, ano ba yung pananim namin dati, pichay, mustasa. Maliban sa repolyo, wala kaming tanim na ganyan dati. Yung mga ganun, yung mga nabanggit ko na yon, sili, yan, ganyan ang produkto namin dati nung amin pong lupa doon, no? Nung lupa na ni tatay, yung lulo ko, noong wala pang tanim na mga nyog, no? O may tanim naman siya noon na mga nyog, kaya lang mababa pa ba, hindi pa siya, wala pang bunga sa madaling sabi. Ang mga laman noon, pangunahin na ginagawa naming ilalaman doon sa lupa ay yung mga gulay.
Kaya relate na relate ako sa ganitong hanap buhay, mga ka-journey. Dito ako nahubog sa ganitong sa ganitong pagtatrabaho, sa pagbubukid. Sanay ako dito, bagaman sa edad kong ito. Siyempre, aminin natin katotohanan, medyo nagkaedad na talaga. Pero kung ganitong tanim-tanim lang na ito, kaya ko to. Kayang-kaya ko ito, mga ka-journey. Kasi at saka hindi naman dito naman sa pagbubukid hindi naman parang isusubasub mo rin ang sarili mo diyan. Yung trabaho mo, relax lang kasi wala namang magdidikta sa iyo dito kasi nasa iyo ang kilos dito Kumbaga pag sinabi mo pahinga muna kasi napagod ka, di pahinga. Yung ganun. Lalo pat yung sa akin sa probinsya, sa amin sa probinsya, sarili talaga namin yun. Ay walang sa amin, trabaho ka dyan. Walang magano sa amin. Pag sinabi namin, mamaya na tayo alas 4 punta, alas 3 ng hapon, okay lang. Walang maninita, no? Kasi sarili mo diskarte, bagaman ganung uri lang na hanap buhay, pero wala kang amo sa madaling salita. Kaya sa ganito relate ako sa ganito, kaya maswerte talaga yung mga may sariling lupa dito na lalo pat dito na malapit sa Metro Manila kasi ito sandali lang takbuhin niya, Metro Manila na Kaya swerte ang may mga lupain na tulad ng ganito, no? May mga lamang ganito, mga pananim. Ampalaya po yan Ito po, ipakita natin kuhanan natin ang maayos. Ayan po, ampalaya po yan Sobrang dami yan, Ilang blocks yan, papunta pa yan sa pinakadulo. Gandun pa yan, Yan. Ang nagmamay-ari yan dito, ang pangalan ay si Kuya Mando, Si Kuya Mando. Yan. Ayan si Kuya Mando. Ayan sila. Ayan sila. Hello. Hello, baby. Ano po yung awan yung nakikita sa Hello, baby. Oh, baby. Good morning. Ay, good afternoon na pala, nak. Good afternoon na. Tigahan mo. Oo. Anong pangalan niya? Anong pangalan mo, baby? Ano pangalan sumagot Anong pangalan mo? Ha? Saan mo? Imat. Imat. Si Imat daw siya, mga ka-journey. Ayun, gwapong gwapo. Si Imat, ayan, Ayan, ang nanay ay, ang pangalan ng nanay? Erlinda po. Si Erlinda, ayan. Si Dang, ayan ang tatay niya. Ayun, boss. Magandang tanghali. Pangalan niyo po, boss? Ryan Paul, ayan. So, dito yan sa lugar nila ni Dang, ayan. Ayan na si Kuya Mando. Ayan, Kuya Mando, ayan Siya po ang may-ari ng lupain ito, ayan. Siya ang nagmamay-ari niyan sa mga gulayan niyan. Ito yung kanyang service. Siya service dito sa bukid. Pang-araro, ayan. Ayan, Kuya Mando, parang ang laki pala ng asyenda mo rito, sakto lang. Sakto lang. Tingin ko mukhang yumayaman ka na dito, sa ganitong trabaho pagkahalaman. Nakakaraos lang. Nakakaraos lang. Napapanood nyo rin ba ako minsan? Yun. Ayan po, mga ka-journey, ito yung tinutukoy ni Tita Charmaine na yung mga kamag-anakan ni Dang. Magkano nga pala kayo ni Dang? Magkapatid? Magpinsan? Magbilas. Ayun. Magbilas pala, mga ka-journey. Yung asawa ko saka siya magkapatid. Ayun. So ang bahay nila ni Dang kasi ay doon pa sa una-unahan pa, Sa una-unahan pa. Oo. So yun na nga po, mga ka-journey. Ito yung kanyang mga pananim dito. Kumusta naman, Kuya Mando, yung sa mga ganitong hanap buhay, sa iyo pong obserbasyon at sa iyo pong sa maipapayo nyo sa katulad namin na wala pa naman kaming ganito, ano po ba ang advantage kung kami ay magsusubok sa ganito? Ang lang dito, kaya sa pagtatanim ng halaman, talagang medyo sakripisyo. Kailangan matyaga, masikap. Araw-araw halos yan, kailangan nandiyan ka para na-monitor mo kung ano yung kailangan ng halaman. Kinakailangan pa ba ng pataba yan? Every week pinapatabaan yan. Para yung sustansya niya hindi na nauubos dire-diretso. So ibig sabihin talagang kahit papaano ginagastusan talaga siya. Ginagastusan talaga.
Yan ang pinakamapuhunan, yung pagtatanim ng ampalaya. Kaysa doon sa mga okra. Yung okra ba? Sitaw? Hindi Hindi na kailangan ng pataba. Kailangan din, kaya lang hindi siya malakas sa puhunan, hindi Oo. magastos. Oo. Ang ano lang doon, talagang medyo may hirap ng konti. Ang ano mo lang doon, pag maganda naging ani mo, maganda rin magiging kita mo. Magiging successful yung pagtatanim mo. Yung palayan mo, ilang hektarya yan? Dalawa? Dalawang hektarya mga ka-Johnny. Tapos itong ampalayahan mo, halos 1 hektarya ata to, mahigit pa. Ala, mga ano yan, 2.5 square meter. Mga 2.5 square meter. 1/4 hectare. 1/4. So malaking ano rin. Tapos yung kamatisan dyan sa gilid na yan, 1/4 hectare din yun. 1/4 hectare din yan. Tapos yung talungan mo ay parang pasingit lang. Ano to, yung pangluto lang, Pangluto lang. pangulam. Oo. Yan. Ba't po hindi kayo nakapokus dun sa talong? Para sa tingin ko naman sa taang talong ay medyo maganda naman ang kitaan yata doon sa Maynila. Maganda rin, kaya lang hindi ko linya yung pagtatalong eh. Linya-linya talaga pala. Ibig sabihin hindi ka komportable doon pag yun ang produkto na itatanim mo. Mas komportable ka doon sa mga ampalaya. Ampalaya, sitaw, Oo. ganyan, palay. Kasi ang talong sa pagkakaintindi ko, dito tayo sa silong-silong tayo kunti. Kasi pasensya na, medyo ma-interview lang kita sa bagay na to. Kasi malaking bagay din ito sa mga sumusubok pa lang kung magbukid o magtatanim. Hindi kailangan, pag nagbukid ka, meron ka rin ganitong panggamit. Yung tulad ng ganito, patubig. Papatubig. Pag wala kang gamit pampatubig, hindi mo rin mapapaunlad yung halaman mo. Kailangan kasi ng tubig. Oo, tama. Tubig. Yun ang nagpapasigla sa halaman, yung ano ng So tubig. need talaga ng ganyan, Need talaga siya. Buti na lang, na-tiyempo rin, Kuya Mando, na dyan sa, Malapit sa patubig. Malapit ka sa ilog. May ilog po kasi dyan mga Journey eh. So swerte rin talaga. Sinuwerte talaga. So yun, sa tansya po nyo, Kuya Mando, halimbawa pag naka-harvest, ilang buwan pala bago ma-harvest ang ampalaya? Yung ampalaya, mga ano lang yan, isang buwan, mga 45 days. 45 days. Maanin nyo na po yan. Maanin na. Mabilis pala. Kung ikukumpara doon sa talong. Oo. Kaya pala ayaw mo doon sa talong. Ganun ba Hindi, yun? makakuha din yung talong. Kaya nga lang, ang ano ko kasi sa talong, medyo matrabaho rin. Matrabaho, tama. Matrabaho. Trabaho. Pero tumatagal yun. Taon din ang binibilang. O taon yun eh. Taon ng kwan nun. Nasubukan ko kasi yung talong eh, na umaabot talaga siya, mahigit pa nga 1 taon eh. Yung iba kasi, pagka nagtalong, pinuputol, pinababata. Pinababata, oo. Tinitrim nila para tumagal ang buhay. So, 1 buwan mahigit lang, talong, makakaani ka na sa ampalaya. Ang una mo diyang maaani, yung pinakasupang niya sa ilalim, yung talbos. Oo. Bago siya, ang ano niyan, mga 2 months, makakapitas ka na, pababa, ganun. Pitas ka na ng bunga. Tapos yung mga ka-Journey, may itatanong pa tayo kay Tito Mando o Kuya Mando. Yung kamatis naman, ilang buwan naman yun siya bago 2 buwan, 2 buwan. bago mahinog ang kamatis. Kasi kami dati, may mga taniman din kami sa probinsya, sa Mindanao, sa Butuan City kasi kami. Di ko na rin kasi tanda kung ilang buwan bago siya mapitas, pero ganito din yung aming hanap buhay dati. Andyan yung talong, kamatis, sitaw, tapos yung sigarilyas, kalabasa, sili, pichay, mustasa. Yun ang aming hanap buhay dati. Ganito, relate ako dito sa trabahong ito eh. Kabisado ko talaga ito. Puro ganyan talaga. Kanya lang, sa tagal na rin na panahon, medyo limot ko na kung paano ang mga proseso, medyo limot ko na. Pero ito ang pangunahin naming hanap buhay nung araw. Kaya kung nung nakita ko nga itong iyong taniman, natuwa talaga ako. Kasi sabi ko ganito yung aming trabaho nung araw. Medyo bata pa lang ako noon, mga ka-Journey. Mga nasa 12 o 14 years old, mga ganun. Basta nagsimula ako sa 8 years old, ganyan na ang aking namata na ganyan na. Kaya yun, sa pagdating naman sa kitaan sa loob ng isang, halimbawa, katulad niyan, yung 1/4 na hektarya niyan,
magkano tansya mo diyan ang maha-harvest mo diyan? Magkano ang Ano inabot? yan? Ilang kumbaga ilang bandil yata ang labanan dito, di ba? Conforme kasi sa ano yan, conforme kung maganda bulas, makapal ang bunga. Makapalang bunga, oo. Tapos pagka ano, conforme rin sa presyo. Conforme sa presyo, tama. Pag inani mo siya ng medyo mababa presyo, hindi ka naman malulugi, kikita ka pa rin. Kita pa rin. Pero pag maganda naging presyuhan, Nako, paldo, ika nga, paldo. Paldo, kung tawagin. Oo. Tapos sa Kuya Mando, sa tansya mo sa 1/4 na yan kapag buminta ka diyan. Halimbawa, doon na lang tayo sa mababa na lang. Mga magkano sa tansya mo ang iyong kikitain diyan sa kabuuan na yan, kumbaga sa kabuuan na magkano inabot? Pagka sa mababang presyo tayo pumunta, yung 50. 50 mil. 50 mil. 50 mil? 50 mil. Sa loob lang yun ng 2 buwan. Hanggang sa mayari siya. Hanggang sa maubo, hanggang sa hindi nabubunga, ano, parang ganun. Hanggang sa hindi pa namamatay yung Puno. baging. Oo, baging. 50 mil. Unang ipagpalagay natin sa, di ba, 2.5 months, mamunga na siya, makaharvest ka na. So, unang salyada, papalagay natin 50, ano. Tapos, kasunod nun, mga ilang buwan uli bago mo siya maharvest? Ano lang siya, pagitan lang ng 4 days. 4 days lang. Kasi pagkasunod-sunod nga naman ang bunga, halos ganun lang yan, di ba? Ang Pagitan. kukunin mo lang kasi dyan, yung bunga niyang malalaki, ang pipitasin mo lang para sa susunod, meron ka rin makukuha. Dahil, ano yan eh, pagkapitas mo, papatabaan mo uli. Ganun, continue ang paglalagay ng abono riyan. Malaki pala, Kuya Mando. Sa isang buwan, halimbawa ngayong buwan na to, kumbaga alisin mo muna yung kumbaga tapos na yung 2.5 months, ani ka na. So unang ani 50 mil. After 4 days, pangalawang ani, siguro hindi na makukuha mo yung 50 siguro. Hindi, ang ano doon, halimbawa kasi pagkaya na ano, hanggang sa matapos ka, baka yung 50 pinakamababang kita mo yun. Pinakamababa pa yun. Hanggang sa mayari. Hanggang sa mayari. Oo, pinakamababa yun. Pagka maganda, ano, 1,000 ang kinikita mo yan. Lupit pala, mga ka-journey. Ipagpalagay na natin, mga ka-journey, yung 2.5 months, kumita ka ng, dublihin na natin, sabi natin 100,000. 2.5 months lang yun, 100,000, mga ka-journey. Mamasukan ka sa isang kumpanya, magkano sa ang isang buwan mo? Palagay natin, pinakamataas 30. O pinakamataas, pero wala talaga eh. Pag dito sa metro, hindi abot 30, mga sabi natin 20. Pinakamataas 20 isang buwan. Nakakawan din kasi anong namamasukan, nakapix lang ang sweldo. Nakapix kasi, ayun. So lamang talaga ang ganitong hanap buhay. Kung titingnan mo, parang ano lang yan, pagbubukid lang yan eh. Oh, di ba? Di ba? Kung titingnan, pagbubukid lang yan eh. Bukid lang, mahirap. Pero mahirap na ano ba? Hanap buhay. Na hanap buhay kung titingnan. Pero kapag ka naman Biniyayaan ka tumama ka riyan sa ganyang hanap buhay, sisiw yung kita sa pabrika o sa pamamasukan, mga ka-journey. Yan ang advantage sa ganitong sa nakikita ko kasi subok din kasi namin ito, Kuya Mando. Nung kami ay umani, doon kami pumaldo dati, natandaan ko yan, nung umani kami ng kalabasa na nagpa-deliver kami ng halos 2 jeep yun, puno sa kalabasa, no? Dinala sa Butuan City yun. Paldo kami. Magandang hanap buhay ang halaman. Oo. Yan, mga ka-journey, yan ang sinasabi ko. Ang tawag nila dito sa paggugulayan ay halaman. Ang buong akala ko nga dati nung kanina, nung nakausap ko si Ka-Arman. Sabi ko, anong hanap buhay nyo dito? Sabi niya, paghahalaman. Ang pagkaintindi ko, yung pagtatanim ng mga bulaklak. Kasi sa Maynila, pagka sinabi yung paghahalaman, yun eh, mga bulaklak yun eh. Oo, di ba? Ganun talaga, ang isip nila halaman. Eh dito pala, paggugulayan pala. Gulay halaman, kung tawagin. Gulay halaman, yun pala. So grabe no, mga ka-journey, kung makikita natin doon sa sa bagay mayroon na akong video noon, yung nakita ko yung bahay mo, no? Katas lang yon sa kanilang paghahalaman, pagsisikap nila sa paghahalaman. Ang ganda ng bahay ni Kuya Arman doon nung napuntahan namin kanina, doon nakaparada yung sasakyan. Ang ganda ng bahay mo, bro.
Ay, Grabe. katas ng bukid. Katas ng bukid yun, mga ka-journey. Hindi yun siya ng mamabrika. Katas ng bukid. Pero ang bahay doon napakaganda. Bagaman hindi pa tapos, pero makikita mo talagang doon na patungo Pag kayo nayari lahat, napakaganda, bro. Congratulations sa'yo. Naingganyo ako, mga ka-journey, naingganyo ako. So sana darating ang isang araw na magkaroon din ako ng ganitong hanap buhay, ano. So abangan nyo na lang po yun, mga ka-journey. Ayaw ko muna sabihin ng kagad ng kasi mahirap abangan nyo po yun sa vlog ko. Kasi para may trailing. Hindi natin sasara yung pinto. Di natin si Kuya Mando na may sabi, hindi niya isasara ang pinto. Habang na tayo ay ikangay nabubuhay sa mundong ibabaw, ay wag tayong mawawala ng pag-asa. Ayan, mga ka-journey. So yun, simpleng vlog. Maraming salamat, Kuya Mando, sa konting panahon na napagbigyan nyo kami o ako. Kayo ay aking mapanayam at makausap at ma-interview at magkaroon tayo baga ng idea para doon sa mga ibang may gusto o magtanim ng gulay. Yes, o susubok na magtatanim ng gulay ay magkaroon sila ng idea, ano? Maganda pala sa pagbubukid. Sabi ko nga sa inyo, mga ka-journey, ang pagbubukid hindi nyo po pwedeng maliitin ito Hindi nyo pwedeng maliitin yan. Bagaman ang kinakain yan dito sa kubo, gulay, mga ganyan lang. Hindi kumakain ng karne, madalang ang karne dito. Kung titingnan mo ang pagkain yan, ang nakahapag dyan sa hapagkainan nila, talong, kamatis, sigarilyas, yung mga ganun lang ulam, mga ka-journey. Pero masustansya na, kumikita ka pa. Saan ka pa? Saan ka? Ikaw ngayon, kayo ang pagpipiliin ko, alin ang pinakamainam na hanap buhay? Pagbubukid o pagpamamasukan sa isang kumpanya? Ikaw, kayo Mando, alin ang pipiliin mo? Ako siguro sa edad ko na ito, siguro hindi na ako mapapasok sa kumpanya. Puro bukid na lang. Bukid na lang. Di ba? Kasi ang bukid, andyan daw ang kayamanan. Ayan, tama. Basta masipag ka lang. Masipag ka lang. Yan ang kailangan talaga dyan sa pagbubukid. So yun, ayun na mga ka-journey, nagkaroon kayo ng idea o nagkaroon tayo ng tips sa mga ganitong paghanap buhay. Kung ako rin pipiliin, dito ako sa ganito. Dito ako. Bagaman itim ka talaga dito. Asahan mo yan. Kasi mabibilad ka sa araw. Pero hindi tayo tumitingin dun sa natin yung ating itsura, kung anong mag-itsura mo. Ang titingnan natin kung paano ka mabuhay. Yun ang importante, di ba? Oo. Anhin mo yung kaganda-ganda ng kutis mo, wala ka naman pera. Wala ka naman pera. Tambay ka sa pansitan. Di ba? Ayun, yun ang aming pinupunto, mga ka-journey. Maraming salamat, Kuya Mando, salamat din sa panahon na interview natin si Kuya Mando. Sana mapapadalas ako rito sa lugaring ito. Hindi ko muna babanggitin kung saang lugar ito sa Bulacan. Basta sa Bulacan ito, mga ka-journey. Antabayanan nyo lang po yan sa mga vlog ko. Baka sa sunod na mga pagkakataon ay makabalik ako rito, makikita nyo muli si Kuya Mando. Ayan. Kasi pag pumunta ako rito, naturally, itong una kong hahanapin. Kasi siya ang kilala ko rito. At saka yung isa, si Kuya Arman. Si Kuya Arman, yun. Yun ang nag-aabang sa amin kanina dun sa highway. So shout out sa iyo, Kuya Arman. Pag mapanood mo ito, shout out sa iyo. At sana pag makabalik ako rito, sunduin mo uli ako dyan sa highway. Sabagay hindi na kailangan sunduin kasi alam ko na may palatandaan na. May palatandaan na kami. So abangan nyo po yun. Hindi ko muna sasabihin kung saan sa Bulacan ito. Para abangan nyo po yung aking vlog. God bless po sa ating lahat, mga ka-journey. Salamat ng napakarami. Right, sa walang sawang pagsuporta sa akin pong vlog araw-araw. Sa simpleng mga vlogs, minsan may mga vlogs tayo na para ano ba yan, parang nakakalungkot naman. Pero mga ka-journey, bilang isang content creator, wala tayong pinipiling vlog. Kay masaya yan, kay malungkot yan, ganun talaga ayun, ito ang hanap buhay ko rin, isa sa hanap buhay ko. Pero hindi natatapos dito ang aking pagbablog sa lugar na ito, mga ka-journey. Baka lang, sasabihin ko lang muna baka, masusundan pa ito, no? So antabay lang, panoorin nyo na lang po sa vlog ko, mga ka-journey na minamahal. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.